Natalo nga ang SMB sa first game nila ngayong conference. At ito nga ay sa kulelat na team pa na Titan Ultra dahil back-to-back nga silang may 30 points loss bago sila nagkaharap ng SMB. Pero ang turning point nga ng laro nilang ito ay hindi nga fit sa sistema nila ang nakuha nilang import na si Marcus Lee. Kaya't madaming fans nga ang nagsasabi na magpalit na nga daw sila ng import agad. Kaya't narito nga ang mga top imports na maaaring ipalit ng SMB kay Marcus Lee. Top 5, Kadim Jack. Si Jack nga yung super import ng Northport Batang Pierre dati. At siya din ang dahilan kung bakit naging number 1 team ang Northport last Commissioner's Cup. Dahil siya nga isang all-around na player, kaya kaya niyang magdala ng isang team. Hanggang semifinals nga niya nadala ang Northport at ito na din ang huling playoffs appearance ng Northport sa PBA bago sila naibenta sa Titan Ultra ngayon. Kaya't kung susubukan nga ng SMB itong si Jack, ay baka matulungan niya nga sila ngayon. Uma-average si Kadim ng 31.7 points, 10.7 rebounds, 2 assists, 1.8 steals, 1.2 blocks, 31% 3-point shooter at 69% free throw shooter sa kanyang last PBA 49 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang mga best game highlights ni Kadim Jack sa Northport kung gaano siya kagaling na import dati sa PBA. Top 4, Nuni Omot. Si Omot nga yung replacement import ng Magnolia Hotshots kay Terrell Brown Suarez. Pero sa 3 game nga niya para sa Magnolia Hotshots ay wala siyang naipanalo kahit isa. Kaya't nasabi nga ng mga fans ay hindi nga daw fit sa sistema ng Magnolia si Nuni Omot. At ayon nga sa legit source na spin.ph ay official na nga tinanggal si Omot bilang import nila sa team. Kaya't dahil dito nga, ay madaming ang SMB fans ang nagre-request sa SMB na lang daw maglaro si Omot dahil siya nga daw ay fit sa sistema ni Coach Leo. Si Omot ay nag-average ng 32.3 points, 7.3 rebounds, 6 assists, 0.3 steals, 43% 3-point shooter at 76% free throw shooter sa kanyang 3 games played ngayong ongoing PBA 50th Commissioner's Cup. Panoorin natin ang counting game highlights ni Omot sa Magnolia kung gaano ba siya kagaling na import. Top 3, Kenneth Farid. Si Farid nga isang hustle at defensive big man sa NBA dati. Pero siya nga ay undersized bilang isang big man sa NBA, kaya't dinadaan na lang niya sa sipag at hustle niya. At ito nga ang kailangan ng SMB, isang power forward na masipag na import na itatambal nila kay JMF. Kaya't pwedeng ang subukan ng SMB na kunin si Manny Mal kung available nga siya ngayon. Si Farid ay nag-a-average ng 7.2 points, 5.2 rebounds, 0.4 assists, 0.4 steals, 0.8 blocks, 53 field goal percentage at 66% free throw shooter sa kanyang ongoing 2025-2026 Greece GBL season. Panoorin natin ang mga latest game highlights ni Kenneth Farid kung gaano siya kagaling na import sa overseas. Top 2, Chris McCullough. Si CMAC nga ay former import ng SMB noong 2019 Commissioner's Cup. Dito nga ay natulungan naman niya ang SMB makasungkit ng isa pa nilang kampyonato sa Commissioner's Cup. Ngunit siya nga ay nagka-ACL injury bago mag-pandemic, kaya't dahil dito nga ay never na ulit siyang nakapag-import sa PBA. Pero nakapaglaro naman siya sa SGA Pilipinas ng 2 beses.
At sa isa pang ang stint niya para sa SGA ay napa-champion pa niya sila at siya ang naging MVP sa tournament na to. Kaya dahil dito nga ay pwede na ulit siyang subukang kontakin ng SMB kung available na ba siya para maging import ulit sa kanila. Nag-average si C-Mac ng 14.7 points, 9.5 rebounds, 1.6 assists, 1.4 steals, 1.4 blocks, 25% 3-point shooter, 61% free throw shooter in his ongoing 2025-2026 Taiwan TPBL season. Panoorin natin ang counting highlights ni C-Mac sa Strong Group Athletics kung gaano pa din siya kagaling na import ngayon. Top 1, Benny Boatwright. Si Boatwright nga ang original import sanang ng SMB ngayong conference dahil may ongoing hearing din si Benny ngayon para sa pagna-naturalize para sa Gilas Pilipinas. Yun nga lang ay na-delay ang pag-uumpisa ng PBA dahil sa second window ng Gilas Pilipinas. Kaya dahil dito nga ay pumirma na si Benny sa isang team sa KBL hanggang matapos na ang season nila. Kaya dahil dito nga ay si Marcus Lee na lang ang kinuha ng SMB na replacement import niya. Pero ayon nga sa source na to, ay hihintayin na lang daw ng SMB na matapos ang season ng KBL sa April 2026. At dito nga nila kukunin ulit si Boatwright dahil aabot naman daw siya hanggang playoffs ng Commissioner's Cup sa May 2026. Si Boatwright ay nag-average ng 12 points, 4.1 rebounds, 1.3 assists, 0.4 blocks, 31% 3-point shooter at 84% free throw shooter sa kanyang ongoing 2025-2026 KBL season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Boatwright sa SMB kung gaano niya dinala ang SMB sa championship dati. Ito ang mga top imports na maaaring ipalit ng SMB kay Marcus Lee ngayong Commissioner's Cup. Sino sa mga imports na to ang magiging mas fit sa sistema ng SMB ngayong Commissioner's Cup? I-comment nyo na po yan sa baba.